At dahil nga nagutom ang inyong kapitbahay, ay niyakag ko nga ang aking anak at ang aking pamangkin na bumili ng merienda malapit nga lamang dito sa amin. Buti na nga lamang ay hindi masyadong mainit kaya naman pwede pa kaming maglakad. At ito nga pala ang aking anak na grade 7 na at high school na nga yan. Yan nga pala ay mahilig kumain. Kahit ganyan ang katawan niyan ay napakalakas kumain ng aking anak. At yan na nga, bibigyan niya tayo ng isang sample ng sayaw. Pero mamaya lang ay titigil na kasi nga may dumaan. Malapit nga lamang yung tindahan dito mga kapitbahay ko at hindi naman tayo mahihirapan maglakad. At maya-maya nga lamang ay nandito na tayo sa tindahan ng Ate Mayet. Ilang taon na nga din ang tindahan na ito mga kapitbahay ko at nagpapahinga nga lamang ito kapag masama yung lasa ng may-ari ng tindahan. Pero kung hindi naman ay araw-araw itong bukas. Kaya naman marami na talaga siyang suki at isa na nga ako doon, pati nga ang aking mga anak. At kaway-kaway naman daw, sabi ng aking pamangkin at ako nga ay kanyang nauto. Sabi ko, bibilhan ko lamang siya ng kikiam. Ang tinuro ba naman ay french fries at palamig. Kainaman na talaga. At ayan na nga mga kapitbahay ko, kapag pumupunta nga ako dito ay hindi maaring hindi ako bibili ng homemade siomay nila. Ayan nga po ay sarili po nilang gawa. Hindi ko na nga naitanong mga kapitbahay ko kung 5 pesos pa rin ba ang isa o kung tumaas na yung presyo. Ayan, nabuhubulol na naman ang inyong kapitbahay. Siguro nga nagtaas na dahil lahat naman ng bilihin ngayon ay tumaas na. Ako na nga lamang yung hindi tumataas. Ano? Dadagdagan ko na nga ang ilalagay kong mga toppings at lahok dyan mga kapitbahay ko dahil kakain nga ako at gagawin ko ngang ulam ang siomay. Alam nyo ba mga kapitbahay ko, natutuwa ako dito sa may-ari ng tindahan. Kasi naman dahil sa kanyang tindahan na ito, napag-aral niya ng college ang kanyang anak. Ngayon nga ang anak niya ay 3rd year college na at sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman sa araw-araw. Kapag talaga masipag ka mga kapitbahay ko, walang imposible. At dahil nga sa kanyang kasipagan, mapapagtapos na niya ng pag-aaral ang kanyang anak na kolehiyo. Kaya naman nagsisipag din ang inyong kapitbahay dahil sa ngayon nga ay meron na akong grade 7 at grade 10. Mahaba-haba pa rin nga mga kapitbahay ko ang panahon na iyon, kaya naman kailangan pa rin nating magdoble sipag para kapag dumating yung panahon na iyon, stable na tayo at kaya na natin silang pag-aralin. Kaya naman nagsisipag ang inyong kapitbahay dahil pangarap ko din naman at gusto ko ding mapagtapos ang aking mga anak. Sino ba namang mga magulang ang hindi pangarap yon sa kanilang mga anak? Di ba lahat naman tayo? Kaya sa mga magulang ko dyan na nagsisika para sa kanilang mga anak at nagtatrabaho, pagpatuloy nyo lamang po yan at ang pangarap po natin sa ating mga anak ay makakamit nila basta po tulungan natin at magsipag lamang tayo. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat. Sana patuloy nyong suportahan ang Kapitbahay Vlog. Maraming pong salamat sa madadaanan ng aking video.